and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayot Yes, good morning, good morning, good morning, good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po'y nakikinig sa aming programang Double R sa Radyo Bandido. Ha? Double R, wala pang triple R. Wala ba? Malapit na ba? Abangan. Oy, good morning Kuya Ruel. Yes, good morning partner Ricky at magandang umaga sa inyo lahat. Maganda ang sikat na araw ngayon. Yeah, ha, pero mamaya raw umulan. May Maglalabas pasok sila naman ngayon. yun. Oo, meron. Maglalaba sila ngayon at yun ang mahirap daw. Pwede naman daw magdaba pero ang pagpapatuyo, yun ang mahirap. It's 10:02 na po ng umaga sa mga may lakad doon dyan, ha. Tanghali na, gising na, RJ na, DCRJ 8:10 AM na po. Kami po ay mapapakinggan nyo, ha. Worldwide by FB at YouTube. Type nyo lang DCRJ 8:10 AM. At siyempre sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido, paki-follow at paki-like po yung aming fanpage na yan. At syempre sa lahat ng mga digital boxes, mapapanood nyo kami. Like GMA for the Box, ABS-CBN TV Plus, kung may signal dyan. Channel 224. Ayan, sa Sky Cable at sa iba pang mga FB lahat. Live sa YouTube, di ba? Yeah, lahat po ng digital boxes. Makikita at mapapanood nyo kami. Siyempre, walang iba, ang radyo. Aba, pinakamahal yan. Kahit sa ang sulok ko yan, basta meron kayong transistor radio, mahagip yung signal namin i-type nyo lang, i-search nyo lang yung 8:10 AM ho. Yan sa radyo ng DZRJ. Okay, naku, maraming issue ngayon, Kuya Ruel, ha? Dami na nga sumugot Dami na ba? Oo, dami na nag-comment. Bakit? Ano ba ang tanong natin ngayong araw na to? Kung sang-ayon ba kayo sa Saan? sinusulong ngayon sa Senado, ang naisa ilalim na lamang sa house arrest ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano kaya house arrest sa labas ng bansa? Meron pa rin. Ang house arrest noon, naalala mo kay Pangulong Erap. House arrest noon dyan sa may Tanay Arrest. Actually, hindi na house arrest yun. Resort arrest Oo, kasi diba? Resort niya yun At ayan si Pangulong, dating Pangulong Duterte at nung unang pagsala niya sa ICC. Ang nagsusulong ngayon ng house arrest ko yung Ruel. Si Senator Alan Peter Cayetano na sinasabi niya na dapat isa ilalim na lang daw. Teka muna, Kuya Roel, hindi pa pala natin na isi-share ang ating episode ngayon, ha. Baka sa nakakalimutan lang natin. Sandali lang, ha. Titingnan lang ho namin, ha. Para sa mga nanonood sa aming page. Habang hinahanap mo yung Sige. babatiin ko pala, pasalamatan natin ang Barangay Kaunlaran. Bakit? Ng District 4 ng Quezon City na pinamumunuan ni Chairman Christopher Cheng. At ang kanyang dalawang opisyal na tumulong sa akin, siyempre sila. Bakit? Anong meron dyan? Ethel Masisipag Harleco ba? at Alas J.R. Generoso. Okay. Uy, magaling ang tuloy ba ang barangay election? Uy, nalaban mo ba si Chairman Cheng ba? Hindi ko nga na-meet pero pero yung mga tauhan niya nag-response kagad sa ating munting problema lang naman yan.
Aba, good job. Kasi ang barangay kasi, Kuya Roy, yan ang basic unit of government. Kumbaga sila unang pupuntahan muna eh. Hindi yung mga local o national. Sila kasi nakakalam doon sa komunidad. Alam nila yung mga nangyayari dyan, di ba? Kaya muli sa aming tanong, sa bayan, sangayon ba kayo sa susulong ngayon sa Senado na si ilalim na lamang sa House Arrest ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yan, magkomento ho kayo at makialam. Mananalo sila. Yeah, dahil mananalo kayo ng GCash o load sa aming programa. Lahat, siyempre, isa yung aming live episode. Ang poll question na ho yan, ang tanong sa bayan na yan, siyempre, hatog sa inyo ng Motoman. Yan. Para sa safety mo to, pumasahin sa Philippine Standard. At di kamahalan, pero di kalidad. At kanilang planta ay nasa Santa Maria, Bulacan. Ayan. Live na ho kami ngayon sa mga nanonood sa aming fan page sa RR sa Radyo Bandido. Ayan kaka-share na medyo na late lang ho gising na tayo yata dapat sabihin gising. Para inaanto ko pa. Okay Sige. Mamaya marami pa tayong pag-uusapan. Basta ibigay nyo lang yung mga komento at reaksyon. Kahit na mga pabati ho yan, babasahin namin ho yan dito sa aming fan page. So, sa lahat ng basta dito nyo ipadala sa aming live ng DCRJ. Okay, Kuya Red, basahin na natin itong mga piling headlines nitong nagdaang linggo sa oras na 10:06. 3 raw sa 10 Pinoy, ito mainit 3 pala sa 10 Pinoy alam o gumagamit ng online gambling sa bansa. Ayon sa isang survey yan, total ban bill laban sa online, kapwa inihain sa Senado at Kamara. Oo. Yan matindi, talagang total, wala. Alisin na yan sa platform. Kung may Pogo, alisin na rin tong online, di ba? Gambling. Mga billboard advertisement sa online gaming, pinatatanggal na. Mga influencers ng sugal, maaring kasuhan. Yung maaari raw kasuhan daw yung Kuya Ruel. Yung yung mga influencer na illegal yung pinapasok na gambling. Kasi doon sa mga sa pag-cash-in nga ng mga, kaya pinagbaban niya, kahit na mga bata nagsusugal, biro mo kahit mag-cash-in ng 20 o cash out ng 50, kayang accessible talaga. Siguro dapat ang unahin sa tingin ko yung mga digital payment. Kasi doon, dapat na-connect na yun. Tanggalin na ang mga Oo. digital payment yung gambling apps doon sa kanila. Kasi konti, makikita mo although medyo sekreto yung hindi pa nakakalam, pero marami na rin nakakalam may pipindutin ka na doon i-link ka na ron sa online gambling. Kaya napakadali. Kaya anything na vicious, wag mo i-promote kasi, di ba? Parang siguro, tama. Parang di ba, pinagbawal nga yung sa smoking, di ba? Yung sa alak, bawal lahat, walang advertisement, tapos sugal meron. Mas grabe pa. Kaya na doon mismo sa apps yan, makikita yan. Yung iba, nung una, meron palang ganyan, nakita ko doon natanong sa akin. Doon pala pipindutin at malilink ka na ron sa sugal na yon. Okay, samantalang House arrest, ito na nga, resolution para kay dating Pangulong Duterte, inihain na ni Senadora Alan Peter Cayetano. Bakit na lang hindi maghain ng para sa interest na ikabubuti ng bansa? Hindi sa isang tao lang, Sa isang tao lang. Ano ba to sa mga to? Sayang bayad. President Bongbong Marcos Jr. palipad patungong Washington, D.C. para sa isang bilateral meeting kay U.S. President Donald Trump mula July 20 hanggang July 22. Sino kayang caretaker? Si BP kaya? Papayag kaya? Pag umalis malamang Hindi, diba, si Lucas Bersamin. Okay, samantalang kabilang ang usapin sa 20% taripa na pinataw ng US para sa mga export product ng Pilipinas. Yan ang laman ng state visit ng Pangulong Marcos Jr. kay Donald Trump. 20% ng pinataw. Ang laki niyan. Kaya malaki yan. Nagtatrabaho tong mamang to. Sako-sakong butong patuloy na nahakot sa Taal Lake sa paghahanap sa mga nawawalang mga sabungeros. Pero yung mga buto pa lang yung Kuya Rued. Actually, hindi pa sure talaga na sa human bones yun. So, i-check pa ho yan. Pero at least may nakitang buto.
Tama, oo. Pero baka buto ng aso. Kasi yung mga aso, nilalagay sa sako eh. Oh, pero malaking difference eh. Yung buto ng Oo, makikita kung malaki siya. pagkabuto. Kung human bones ba o yung Oo, animal bones. halatang Oo, halata tama. naman. Oo. Nakikita, tama. Sa unang tingin pa lang no? Tama. House Quadrom o House Quadcom Committee o Quad Committee magsisimula na rin ang mag-imbestiga sa mga nawawalang sabungero. Kinumpirma ito sa pagbabalik ng kongresitang ng ika-6 na distrito ng Manila na si Benny Abante Jr. Nakabalik Ng swerte mo Wala na atrasan to. Bante na lahat. Oo. Samantalang Senator Pampilo Lacson ibinyag na may mga kongresistang nakakatanggap ng 15 billion habang 5 billion hanggang 10 billion naman ang mga senators na pork barrel. Akala ko Kino-consider na pork barrel. Pero ang laki pala. Tinanggal na ng Korte Suprema yan. Pero siyempre, may mga palusod yan na i-include nila. Ang laki. Kaya pala ang dami tumatabang senador at congressman. Das tayo nangangayayat. Dating Presidential Communication Office Secretary Jay Ruiz inilipat na sa MECO. Ito yung Manila Economic Cooperation Office o sa Taiwan. Dating periodista na si Dave Gomez, siya ang bagong tinalagang sekretaryo ng PCO. Nakalimang palit na. Nakalimang palit na ng PCO Bakit hindi na ilagay si ano, no? Sino? Si Atty. Claire Castro. Siya kasi ngayon ang assistant. Samantalang Korte Suprema inutos na sa Kamara na idetalye ang lahat ng proseso ng impeachment complaint labang kay VP Sara Duterte. Siguro yung binigay na hindi kompleto pa. Gusto malaman ng kung nakapirma ba talaga lahat, lahat ng proseso gusto malaman ng Korte Suprema. Kaya hindi pa to sabihin ng pabor kay BP. Kaya nga sabi BP Sara Duterte umamin. Ito, may kugnayan ng BP Sara Duterte umamin na mga pangalan na nakatanggap ng kanilang confidential funds ay mga ISS lamang. Bakit ngayon lang siya nagsalita? Hindi dati pa. Yung MECO for correction, Manila Economic and Cultural Office pala. Yan, nakalimutan natin. MECO, yan yung sa may Taiwan yan. Kumbaga, kasi hindi tayo pwedeng gumawa ng embassy ron dahil sa One China policy, di ba? So, parang hindi natin kinikilalang bansa ang Taiwan. Ano lang siya, parang probinsya raw ng Taiwan. China inakusahan ng Department of Agriculture na nag-economic sabotage dahil sa pagpasok ng mga imported at agri-products sa bansa. Oo nga pala, Kuya Roy, di ba? Si Rita General Noel Stanislao, nakasabat dyan ng mga imported. Ito yung related doon, imported agri-products, no? Buti na lang. Oo, na carrots, sibuyas, tsaka yung mga salmon ba yun? Mga fish, no? Frozen products, frozen diba? product na intercept ng mga tauhan ni General Stanislao dyan sa Subic. Subic Freeport. Ng custom. Dahil siya ang hepe dyan no? Sa custom. No? So, good job General Stanislao. Congratulations po. Siyempre, congratulate, big boy. Okay, Next round ng pagtataas ng minimum wage sa labas ng NCR, ayan, nakalinya na rin yan. Ayon niya sa Department of Labor and Employment. Dating Makati Mayor Abby Binay, idinepensang may kakayahang magbayad sa subway deal. Mayor Nancy, nagbabala namang maaring mabankrupt ang lungsod. Oo nga, dito nag-aaway sila magkapatid, pati ba naman doon? Hindi na lang sila mag-usap dahil daw 9 billion, 9 billion. Pero sabi niya may pera at nag-iwan si Mayor Abby Binay ng 33 o 30 billion sa kaban. Kaya naman pala. Okay, bangkay na dinukot at pinatay na TNBS driver nakita na sa Zaragoza, Nueva Ecija, 3 suspect sumuko kay Manila Mayor Isko Moreno. Ito yung gabi, no? Gabi na tong at napresenta. Mga taga-Tondo pala yung nakita mo ba yung nito? Story na to? Nakita ko nga yung video Dinedetalye pa no? Taga-Tondo pala to sa District 2, mga kalugar na ni Konsehal Avicia. At sumuko nga sa akin dahil nakita yung mga mukha nila, no? Oo. 3 galing sa casino, nag-book. Tapos, yung pala ang pakay, ikarnap yung kasi siguro talo to sa casino Kakarnapin nila para ibenta. Pero ang nakakapagtaka rito, dumaan sila doon sa area ng Valenzuela Doon nakita yung sasakyan, pero yung bangkay,
napunta sa Saragossa, Nueva Ecija. So dumaan muna sa Saragossa bago may layo rin pala nilakbay na patay na to. Lumalaban na kasi ang lakas eh. 'Di ba? Tapos sinaksak, no? May isang ito karumal-dumal to Kuya Ruel habang nasa sasakyan. Sa tingin mo, ilang counts ng attempted murder? Dami, no? Hindi Murder na talaga yan, Murder lang yan. Oh, pero ang siguro usapin dito, bagay, kasi may nabasa tayong jurisprudence, no? Saan ba talaga may na-dismiss na gano'n eh? Saan ba talaga namatay o pinatay? Binabiyahe eh. O, kung boundary ng paano, kung expressway, pag nadaan sa Marilao o something, doon ang kaso. Ganun eh. May kaso pa, paano kung pero paano nakita sabing yung bangkay doon murder kunwari doon siya hold up o kaya kakanapin, hindi siya doon namatay. So magiging saan yung ano niya? Kaya nga, yun ang medyo jurisdiction ng murder case. Murder case kasi sa loob ng sasakyan eh. Oo. So, base na lang siguro sa testimonya ng mga suspect. Okay, ang balitang po niya, siyempre, atid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, thank you King's Herbal Capsule. Siyempre, yung King's Herbal Supreme, nakalimutan natin ko yung Roel Oo, yung 750 ml. Yan, every Saturday, namimigay sila, nagpapapremyo ng dalawang boteng 750 ml. Talaga Oy, thank you Sir Jeff Itong nasa harap po nyo mamimigay ko kami niyan ng liquid Legit yan dahil meron certificate of product registration, CPR, na dumaan sa FDA. Yan. At sabi nga ni Kari, walang gamot sa kamatayan pero merong lunas sa karamdaman. Ayan. Oy, thank you King's Herbal Supreme Capsule at King's Herbal Liquid 750 ml ni Sir Jeff. Okay. Oy, may natin tayo meron pa lang gaganaping beacon. Pag sinabing beacon kasi parang yung parola, yung lighthouse, no? Pero ito may ibig sabihin ng beacon kasi. Ano ba to? Yung Blue Economy. Hindi ko na siya mabasa, no? Basta Blue Economy and Trade Conference yan. Lalahukan ng mga iba't ibang stakeholder ng mga may related sa shipyard, industry, maritime, etc. Gaganapin yan sa September 20 yan, October 1 sa SMX. Yan, Beacon. At nakakausap natin mga dating admiral dyan, Kuya Ruel, ang Philippine Navy. Sabi nila, thank you rin Kuya Greg. Sabi nila, may kakayahan umano ang Philippine Navy para makapagsabayan sa mga moderno at kagamitang pandigmang pandagat ng mga dayuhan. Ayan, ayon niya kaya Philippine Navy Chief retired Eduardo Santos at retired Navy Rear Admiral Margarito Sanchez. Yan ay meron naman palang kakayahan, no? At dahil equip rin ang mga personnel natin, kung titingnan. Kailangan pa rin daw ang suporta ng gobyerno kung may karagdagang mga kagamitan. Kasi may mga bago rin tayong pumapasok na nabili yata sa Korea na Navy shipment. So, pwede na tayong makapagbombahan. Yan ba? Makapagbombahan sa ano. Dapat peace. Diba? Dapat peace, hindi war. Pero lahat ng bansa mayroong mga kagamitang pandagat o may sariling AFP. Kung pagkakaalam ko para protektahan ang kanilang bansa. Diba? Para protektahan ang kanilang bansa. Okay. Nga pala, mga biyahe ngayon, medyo kumilimlim Sabi mo kasi sabi nga i-greet natin yung mga nag-road trip ngayon to Pampanga. Sino ba yan? Yung mga classmates, si Manuel Yu, si Irene, si Susan, and Josie Tan. Siyempre, special mention daw si Natalie Go and Ruby Yu. Natalie, ang gandang pangalan niya. Maganda yan. Malamang, Natalie pangalan. Kuya Roel. Papadala pa sa lubong. Ingat-ingat Nag-road trip pala sila. Saan sila papunta ko yung Roel? Pampanga daw Pampanga, lapit lang Sabi ko pasalubong Lapit lang yan Wala mga isang oras yan Okay, pag-usapan natin siya sabing yung house arrest Kuya Roel, na isinusulong ni
Senador Cayetano. Si Senador Cayetano, naalala mo ba siya ang ginawang ka-teammate yan, ka-running mate ni Pangulong Duterte nung tumakbo siya noong 2016. Natalo, di ba? At si BP Leni Robredo ang nalo. Ang katwiran niya sa kanyang resolution, hilingin daw sa Philippine Embassy dun sa The Hague, sa Netherlands, na iuwi na lang at isa ilalim na lang sa house arrest. Sa tingin ko, pag tinanong mo si dating Pangulong Duterte, dito na lang kung mainit yun sa Pilipinas diba? Dito na lang, pakuya-kuya-kuya lang siya. Tsaka dito, alaga ako. Diyan, sino mag-aalaga sa akin? Masyado kayong busy sa politika. Baka hindi ako Diyan ka na lang. Diyan ka na lang. Eto, yun nga, sa tingin ko, baka outnumber siya rito sa resolution na to. Resolution, hindi ito batas. Ang resolution parang sentiment ng buong institusyon. Kayo, iba ho yung resolution sa mga ordinances o bill. Ito is, lang to, sentimento nila. Nagkakaisang sentimento, pero mukhang malabong maaprobahan tong kahilingan niya. Sabi nga ni malapit na ang paglilitis niya, informal na trial sa September. Abangan natin yan. Oy, thank you pala sa mga ating naka-live, no? Si sige. Darwin. Diyan na lang daw siya sa The Hague, wag na umuwi. Kay Zamora, sangayon dahil dito na lang siya sa Pilipinas para litisin ang kasong kinakarap niya. Thank you pala kay Daisy Angeles, kay Elben Espedido, kay Grace Angeles Rogero. Yan, sabi nga niya hayaan na lang sa ICC, focus tayo sa problema sa bansa. Yan. At saka siyempre si Maria Lourdes Barot, wag na daw i-house arrest yan. Okay, na lang siya, jail arrest na lang, detention arrest. Okay, sa ibang balita, ang ganda nito kabi-kabila na yung online na bill na total ban sa online gambling, Kuya Ruel. Si unang-una, si Mix Subire, medyo bilib ako rito. Siya ang unang-una nag-file sa Senado. Iba ng online gambling. Total, hindi regulation, total. Pag sinabing total. Pero di ba maraming sabi, sayang yung income. Hindi, ang income is dapat hindi nako-compromise yung yung interest ng tao, di ba? Tama. Mas malaking masamang epekto kaysa sa komunidad, sa ating society, sa bali lipunan. pag kumikita na lang, di ba ng illegal, basta, di ba? Di ba bisyo, basta kumita. Kaya saludo tayo sa mga nagsusulong ng mga total. Biro mo, babanggay mo, kasi naalala ko yung dating Pangulong Duterte, 640 raw ang kinikita. 640 million daw ang kinikita. Million lang yun. Kinikita ng sinabi, di ba? Yung pagkor ba, tutol daw. Pagkor ang tutol. Kita mas, anong sabi, di ba? Yung pag-asa ng bayan ng mga kabataan. Tinuturo mo lang. Di ba, puro hawak lang ang cellphone. Baka game of chess, manalo. So, lahat kasi mga bata may mga cellphone. Kaya napupunta sa bisyo, di ba? Tapos, tama. Di ba, baka mamaya sa sobrang depress di ba? Di ba? Ubus yung baon Hindi lang yun. Baka wala siya, baka mamaya yun nga, magnakaw na sa magulang. Di ba? Yan ang mga tinuturo. Ay, mga social cases na epekto niyan sa ating lipunan. Tama. Kaya ako saludo dito sa mga nagpay ng total gun ban. Total online gambling ban. Para talaga namang, Diyos ko, dati, pupunta ka pa talaga ng casino no? Dito, nasa cellphone mo lang. Kaya nga Sa ibang balita naman, itong missing sa Bungero, issue, mainit na mainit pa rin. Sobra, yung Julie, yung si alias Totoy na yun, kasi kabilang pala sa mga wanted, no, 6 sila, na nahuli. So ngayon siya ang tumatayong whistleblower at tumistigo. May, alam mo, reward sa kanila. Ang lalaki, 1 million ba? Ang pero nahuli na sila, Kuya Ruel. Kaya itong si Julie Padidongan, nagsisilbing na siya, whistleblower o testigo. Pag naging state witness ka, hindi ka na pwedeng kasuhan. Parang gano'n basta kailangan list List. At saka parang ikaw talagang alam, no? Yung pinakamahinang ginawa mong kasalanan, itong mga missing sa Bungero na to, 34, hindi lang pala 34.
May sandal. At mang latest nga, meron palang isang pulis palang pinatay din, ha? At hinulog dun sa sa Taal. Ayun ang latest na ni alias Totoy na Ang problema, binunyag. meron ba tayong equipment para talagang Meron, di ba? assist- Oo nga, kaya humingi sa Japan. Ito parang mano-mano, nag-dive sa, at nakita na yung mga buto. Pero hindi pa ho na-check ng yan, ha? I-DNA din yan o i-check din kung talagang it's a bone, human bone or animal bone. At least yung mga magulang o di ba? At least parang kamag-anak na mga missing sa Buenas nagkaroon ng parang yung damdamin nila na at kahit papaano meron silang nakitang linaw sa kaso. Para magkaroon ng hustisya. O itong samantalang meron buti dito sa kaso ni BP Sara, yung mga aliases walang kinuha doon eh. Kasi kinuha doon, sigurado mga patay na to yung pinuha pangalan pero yun ang alibay ni BP Sara na mga aliases lang daw yung mga bakit ngayon sa nagsalita na mga aliases pero may mga totoo naman daw talagang tunay na tao. Pero yung mga binabagita may Grace Piatos, yung Pero Xiaomi. gulat nga ako, di ba? May in-interview talagang sinabi, talagang mayroong very Grace Piatos, iba naman. Sabi ni Senator Boto, marami raw Piatos dun sa pamilyang Piatos daw sa Davao. Pambira talaga. Pero ito kasi sinasabi nga ni mismo si BP Sara na nagsalita siya doon sa Dahig. Binisita na naman niya ang kanyang tatay sa Netherlands. Mga aliases lang daw yun. At kaya nga may ganun pa. Pero may totoo raw. Pero ang problema, nung tiyatanong siya sa Quad Committee, hindi niya sinabi ngayon lang. Nga sabi ni Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Maynila. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon lang niya sinabi na may ganun pala? Sabi nga ni Maria Angelica Angeles diyan na sa litisin sa Dahig. Dagdag problema yan dito. Ganun pasanin pa. Maria Katrina, mga Pinoy, kapit na lang sa swerte at hirap ng buhay. At kay Grace Gumapo, feeling ko, sa crater itinapon mga sabungero na yan. Super crater, ang hirap to. Kung sa crater, ang hirap yan. Mahirap humabot yun. Sa lawa lang ho yun. Pero actually, yung lawa na yun, yan yung crater talaga mismo. Crater mismo, yung lake. Okay. Yung nga, batiin natin si Congressman Abante. Si Congressman Abante ay formal nang dineklara ang nanalong kandidato ng ika-6 na distrito at nakapanayam nga natin siya at pakita nga natin ng papukro naman sa kanya ng Comelec dito yan sa Aroseros at abot ngiting tagumpay ang pagbumbuhay ni Congressman Abante at nanalo siya by default yun Kuyang Roy dahil walang kandidato pakita natin yung ni Congressman Abante nung kinover natin yan ng Martes. Nanalo siyang by default dahil yung kalaban niya meron. Pero di ba parang yan ang similar situation kay dating Congressman sino yun? Yung naging Chinese din, Ari Angpin, di ba? Parang kasi sa kaso niya? Oo, di ba? Parang hindi siya Filipino citizen. So, di ba? Kaya nga ito, hindi siya natural born. Kundi Kuya Ruel, kasi naturalized lang. Ang nangyari kasi parang yung kalaban niya is yung yung father is a Chinese. Di ba? So, nung sinilang siya, after 5 years, bago nag-file ng naturalization yung father. Tama ba? Tama. Sige, mamaya na lang. Nagsasending pala, kaya pala hindi nakita ni Ariel, no? Nagsasending pa yung sineng natin. Anyway, nako, 10:29, ang bilis ng oras, Ang oras atid sa inyo ng Sopetec Appliances. Quality beyond limitation. So, next week? Next week. Okay, nako, sa aming pagbabalik, marami pa tayong pag-usapan. Basta mag-send ng hukay ng inyong mga komento at reaction sa aming programa. Kahit mga pabati, pa-birthday o kung sino man, gaya ng road trip nila
ng classmate mo sila Jositan. Babanggitin natin. May road trip kayo dyan. Sa aming pagbabalik ha, wag ko kayong alis. Sandali lang. Ako po si Johnny Gomez ng SOS, Serbisyo Ora Mismo Sigurado. Manood po kayo dito sa ating malayang talakayan, dito sa ating masiglang usapan. Tandaan po ninyo, layunin natin ang maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide, mapapanood at mapakikinggan sa DZRJ 8:10 AM ang Radyo Bandido TV. Watch and listen to SOS, Servicio Ora Mismo Sigurado, Monday to Friday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 8:10 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power to Unite with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m. Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido! Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, 10:32 na po ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng BTS Blue Top Shirts. 100% cotton at mabibilihan sa mga tindahan sa Divisoria at Baclaran at ibang Mga department store. store. Oo, maganda yung t-shirt niyan ni Eggy Ben. Presko yan BTS. Oo. Basta cotton. Di ba, Kuya Red? 100%. Iba, hindi, sinasabi lang 100% pero hindi totoo. Oh, peke. Ang peking. Hindi, may halo. Oo. May halo. So, paano malaman kung pure, Kuya Red? Actually, kami nung dati, sinusunog namin yan eh. Sinusunog? Oh, kasi pag cotton, wala siyang magiging matigas pag hinawakan mo. Okay. Diba, pagka ang nylon, pag sinunog mo, hinawakan mo matigas. May bumubuo. May bumubuo. Ito wala. So wala dapat. Okay. At saka siyempre may konting shrinkage, may kita mo. Yung parang nag-deform ng konti. Okay. Binanggit natin kanina si Congressman Benny Abante Jr. Naproklama na. Pakita nga natin ng konting clip dyan. Video clip ni Congressman Abante. Benny Abante, sana naman magpasalamat siya kung bakit. Hindi, pagka talagang pasalamat siya. Kapalaran mo yung faith mo no? Ganun ba? Pero pasalamat siya kung sino yung nasa likod niya. No? At biro mo, nanalo pa. At kausap natin si Attorney Romulo Macalintal na kanyang abogado, kanyang Ruel. Yung issue pala ng second place rule. Kasi inabandon na ng Supreme Court yun. Kumbaga yung
yung natalo, yung pangalawa, hindi dapat madeklara. Oo. Okay. Nanalo. Oo. Pero ayon kay Makalintal, ito yung Dax Pax Magundadato versus Comelec na sinasabi na hindi dapat i-proklama yung pangalawa. Pero sa issue na yun, sa local government pa lang daw pala yun. Hindi yun sa applicable sa national. Dahil yung congressman, wala namang vice congressman Oh, Di ba? Oh, so doon at saka dalawa lang sila naglaban. So iba 'yon. Tsaka yung issue pala na 'yon hindi pa final, hindi pa jurisprudence matatawag. Yung kay Makalintal Atty. Makalintal dahil mayroon siyang pinail. May pinail pa rin na MR, motion for reconsideration. Abogado rin pala doon si Romulo Makalintal, na isang election lawyer. At ang batikat, at magaling yung nakuha ni Congressman Nabante. At in the span of 1 month lang, nabaliktad yung desisyon at nanalo siya. Natalo na, nanalo pa. Ayun. Ganun talaga. Kumbaga, Never say die, di ba? Pera na, naging bato pa. Okay, congratulations Congressman Benny Abante Yes. Okay. Happy birthday pala kay Arnel Cabubas at kay Rodel Piñera. Ayan. At siyempre, Happy birthday! Advance happy birthday sa Monday kay Dean Juliet Uy. At siyempre, happy birthday din kay Arnel Pangan. At siyempre, binabati ko at shout out sa mga ating listener na sila Kimwell Maglalang, Dopa Dasmarias ng Kalumpit, Toto Fardo ng Kalison Kalumpit at Engineer Nora Gutierrez ng Davao City. Yan. Oy, maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming programa. Ang haba ng pero napaka may sense ni Lisa Bendoso. Kamag-anak mo ba ito kayong Ruel? Hindi siguro pero sabi, former President Duterte has had a special place in the hearts of many as favorite leader of the Philippines. Pero napakahaba, pero ang tumbok niya rito let's give him the gift of physical, mental, emotional tranquility. This act of kindness and understanding will not only ease his final days, but also bring us together, healing division and strengthening our nation. So pabor siya, kumbaga in a sense. Mahaba yung mensahe ni Lisa Bendeso. Salamat Lida Bendeso at nagbigay ka ng nitong mensahe. Pero rule of law pinag-usapan dito yung batas. Kasi if you are going to give a special treatment to one person, dapat sa iba. Ayan, diba? Tama. Dapat fair. Fair, fair and square. Si Jerly Kalayag sa amin, yes, bukod sa matanda na siya, may nagawa man siyang mali, pero mas lamang yung magagandang nagawa niya. Para sa ikabubuti ng bansa kaya saludo pa din ako sa kanya. Mga saludo pala si Jerry Kalayag. Okay, lahat po niya papasahin. Socorro Garcia, I don't agree. He should stay where he is. Ganito Si Jade Morales, yes, mas maganda pero I doubt kung makakauwi siya. Let's see. Si Ellen Espedido, hayaan mo na sa international court na yan. Si Nathaniel Dexter, naku, dyan na siya. Mas gugulo pa kapag uuwi yan. Mukhang may punto rin siya rito. Mas gugulo pa rin pag nakauwi. Si Rene, sabagay, di na nga nakakuha, nang gugulo pa yung iba. Okay, sa ating live ngayon, Roel. Ito Tony Gab. Tony Gab, kamusta na? Tony Gab. Mga maggiting na Kuya Ricky at Kuya Ruel, mabuhay kayo Mabuhay ka rin. Parang hindi siya maggiting. Ito sabi ni Ron Tebaga, naku, tag-ulan na, hirap daw magbilad ng solar radio. May solar radio pala. Meron. Sa solar lamp, so hindi tayo mapanood pag umuulan. Sabi nga ni Daisy Ruga, hindi daw siya sang-ayon sa house arrest. Dapat panatiko kasi yan. Maraming panatiko si Duterte. Ang daming message. Wag na, dyan na siya sa Haig. Si Paolo Miguel. Thank you kay Roman Cayabiab, kay Les Manan, kay Rene Franz. Sa aking opinion, yes, malaking nagawa ni PRD. Ayun sa kanya. Kay Nathaniel, naku, dyan na siya. Yan, maraming salamat sa mga si Lacey Rojero. Wag na alisin sa Haig. Wag nang alisin sa Haig yan. Thank you kay Mira, kay Melinda, kay Gabriel, kay Angelica, kay Franz, kay Rex Samson, kay Lay, Clifford at Beatrice at si Lara,
Si Marlon, si Sia Mar Torres, basahin natin. Wala nang kwenta yung house arrest na yan. Hindi na member ng ICC ang Philippines. Nag-backfire sa kanya ang ginawa niyang may pag-asa pa saan siya makabalik kung hindi niya winidraw ang Pilipinas sa ICC. Hindi siya makabalik. Actually, hindi siya makukuha kasi kailangan dumaan ng court. Di ba? Bago makuha ng ICC. Saka cover na siya ng ng ICC jurisdiction na siya. Wala nang rito. Si Kim, nagbe-base ako sa mga maganda niyang nagawa. Gaya na lang na pagsalba sa mga sa OFW. Natulan na for death penalty pero napauwi. Sino yun? Meron ba? Mary Grace, Velasco. Mary Grace Veloso Hindi nga niya na sabi nga, dapat daw bitayin Di ba sabi niya? Sa droga. Sino ba nagpauwi ko yung Ruel? Si Tito Bongbong. Yun! Pero, hindi talaga sa drugs, di ba? Kaya at least nasalba. Nasalba? Oo. Uy, happy birthday pala kay Jeff Pot Manlaping ng Mayto. Pagbati mula kay Daddy J. At happy birthday kay Lani Sikihor, ang summa cum laude ng CU Malolos Batch 8. Talaga? Summa cum laude. At 7th month old. Happy birthday kay 7th month old. Uno Emmanuel pa yung ngayon. Pagbati Uno mo Manuel pa sa kay ngayon. Daddy tsaka kay Mami. Yan. Aba, 7-month-old. Happy 7-month-old. Dami rin. Si Joseph Enriquez, basahin natin Umaba pala sa Las Piñas Kumusta kaya si Joseph? Nakaraan baharo sa Las Piñas Para sa akin, matanda na rin siya at may sakit. Para naman sa mga addict na namatay, nabigyan naman nila ng warning na sumuko at magbago. Pero pinilitin na magpatuloy ng masama nilang bisyo. Ayon niya kay Joseph Enriquez. Kay Nemesia, matatapak at bastos yung pamilya niya, kaya dyan na lang siya sa daig. Binabasa lang namin yan. Binabasa si James T. Malabong mangyari sa house arrest. ICC knows if he gets out of their detention, his group and family will sneak him out back to Davao and make a final stand. Tsaka, house arrest binibetan na nga ni Hanelet yung bahay doon sa Davao. Binibetan na nga niya para saan pa siya titira. Thank you kay Ronald magaling. Tapusin na niya kaso niya sa dahig. Dapat siguro tapusin tsaka bago siya umuwi. Ang problema, pag hinatulan siyang life doon, doon na siya. May request si Ronald Tumbaga, pag nanalo daw siya ng King's Herbal, pa-convert na lang daw siya. Ang layo daw sa kanya. Siguro alam ko taga Olongapo. Oo. At siyempre, ito kay Jaime Samoya Bernante. Gandang morning, double R, maulang Sabado po. Thank you. Si Joyce Oliver, dahil matanda na, may sakit pa siya, kaya sana makonsidera na. Si Ronald de Tablan Navarro, may edad na si PRD. Humanitarian reason at consideration since naging Pangulo ng bansa. Wag nang pauwi niya, sigayang pamilya Duterte, ayon kay Maria Lourdes Barra. Okay, siyempre si June Galeo, no, ang haba ng no niya. No and big no. Yan. No way, ayon niya kay Racy. Naku, ang dami na ito. Lahat to ang dami. Si Grace, mas okay na andun na siya sa ibang masa. Magulo yung pamilya na yan. At ang dami. Dami. Thank you sa mga lahat ng nag-message sa aming fanpage sa Double A sa radyo. Sa reaksyon sa aming tanong na saan ba kayo sa susulong ngayon sa Senado na isa ilalim na lamang sa house arrest ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magsisimula na ho ang trial proceeding yan sa September. Kaabang-abang. Okay, sa Maynila, Kuya Roel, At tingnan mo na, bago tayo pumunta na Maynila, siyempre, sa Kalumpit, Bulacan. May bagong ambulansyang binigay. Kasama pala sa Kalumpit, Bulacan sa nabiyaya ng ambulansya ng PCSO. At nandun nga si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Quirino Grandstand. Ayan ang binigay na ambulance para sa Kalumpit. BBM. Dito mo. Okay, maraming probinsyang binigyan ng nabiyaya ng ambulansya ng PCSO. Napakarami yan. I think mga 100 ba? Van. Mobile ambulance van. Okay, good job. Magagamit po yan, Kasi minsan kulang tayo sa ambulansya, di ba? Kaya laking pasalamat ni Mayor Lem Pausino ng Kalumpit, Bulacan sa binigay na ambulansya sa kanilang
bayan. Yan. Okay, maraming salamat. Sa Kalumpit, bumababa sa Kalumpit. Update mo nga kami, Mayora de Postino, kung nakikinig ka. Natinan na nga natin Kasi medyo catch basin sila. Oo. Laging binabaha. Sana na Pero catch marami basin na- sila ng pera, okay yun Pero marami na ring kalsada at tinaasan ni Mayor ng Kalumpit. So, hindi na bumabaha. Posible. Kasi nga, mababa yung lugar nila. Pero anong masarap dyan, Kuya Ruel? Longganisa. Di mo makalimutan yung longganisa. Bakit? Ay, naiwan natin. Di mo makalimutan yun. Paalala nga natin yan. Paalala nga Isang natin. case ang binigay sa atin. Isang case tayo. Naiwan natin. Sino ba ang may kasalanan? Tayo. Sa kamadali natin. Ayan, masarap po ang longganisa. Ayan ang pinaka-pride nila. Di ba? Lagi nga tayo invited sa boodle fight ba tawag doon? Yeah. Okay, it's 10:45 na ng umaga. Ang oras natin sa inyo ng top, the overall vanity for colored hair. Magandang kulay niya at saka talagang hindi yan isang gamit lang at meron yan certificate of product registration kaya safe gamitin. Yan. Yan. Okay. Okay. Thank you, Tob. Sa Maynila, yung nga binabanggit natin, maswerte ang Maynila ngayon at ang linis. Ang linis. Hanggang kailan? Yun ang tanong. At may nahuli silang at sumuko pala sa kanila yung binabanggit natin kanina sa ating balita, yung tatlong TNBS na brutal na pinatay yung driver. Yung driver ng TNBS, di ba? Daling araw silang nag-book no? Binalikan pa nila. I think sa ano yun Soler yun sa tingin ko. O kundi Soler, COD yun Galing mga yun Tapos, nag-book. Tapos, karnap lang. Lumalaban. Pinatay. Tatlo sila Di ba? Tsaka yun pala yung mga taga-tondo pala at sinuko ni Konsehala Avisia. Parang inano pa tinorture muna no? Sabi, sa puso lang. Nakita may audio. Pero makarumal-dumal ho yan sa mga, pasintabi sa mga nakikinig sa amin at nag-aalmusal. Di ba? Grabe. Habang binabaybay nila, nakarating pa ng Nueva Ecija. Malayo yung Nueva Ecija, Kuya Ruel Malayo. Tapos, napunta pa sila sa Valenzuela. Doon nila pinak. Ganun ba? Oo, so yung iniwan nakita nila yung sasakyan, iniwan nila. Tapos umuwi sila sa Tondo. Sumakay nila siguro ng jeep ngayon. Taga rito lang yan sa District 2 At sinuko nga, nakita yung pagbumuka ng mga yan. Mga talunan Ayan ang epekto ng sugal. Di ba? Kaya nga, di ba? Yan nga, hindi pa nasa online. Hindi pa. What more kung sa online? Oo nga Kaya nga, sa tingin ko, maganda itong totally yung kampanya ng Tito Bongbong mo, Kuya Ruel, linisin talaga, no? Malinis nung lipunan natin. Pogo. Tapos, eto naman ang problema. Hindi naman tayo against di ba? Kasi yan. Pero segregate natin, separate natin yan sa Kasi masyadong, parang dapat mahirap mapuntahan. Yeah, diba? Kaya nga yung entertainment city sa area ng Makapagal, doon lang sila, doon. Layo, walang jeep doon Kaya nga. Diba? Tsatsagay mo doon, may pera ka talaga. Hindi pwedeng kung sino-sino papasok. At saka dati, mahigpit ang casino, pagpapasok ka, titingnan kung may ID ka, di ba? Kung nasa right age ka. Sa Singapore nga, kailangan may bayad pa pagpapasok ka Pero kapag tourist ka, sa Singapore, pwede. Pwede. Pero pagka local ka, ang dami mo pang, di ba? Requirements na hihingi sa'yo. Yun, parang, dito wala Nalaman magsugal, dahil mo hiningi doon, kahit pumasok ka 100 lang, pwede, magkakape lang sila. Kasi libre kape sa casino Di ba? Juice, saka mga drinks. Dati kasi ang casino is, di ba, dapat ilang meters away sa church. Ganun naman. Di ba? Ngayon, katabi lang ng mall. At sa mall mismo, may mga pabingo. Bakit? Mga pabingo paano lang daw yun. Mga senior na nagsasaya ron. Pero, anyway, sugal pa rin yun. Pero, nakikita mo kasi actual kung totoo yung pumapasok yung right age. Matanda. Hindi sa online, kaya pwede nga 10 years old sa pindot lang Ay nako. Doon na lang kayo pumasok ko sa Creative Nila Salon. Pagpaganda na lang kayo doon. Paglabas nyo maganda na. Diyan ho yan sa may Scout Alcaraz sa malapit sa Banawe, Quezon City. Tawagan nyo sila sa 0927-395-31 at 0 para sa inyong appointment. Meron na rin silang kuyang nadagdag na dyan?
mayroong mga massage. Ayan, Foot may massage, massage body na. massage. Yan. May body massage na. At saka, siyempre, yung Bentosa. Meron din ba? Oo. Pero kasi pag ayoko ng Bentosa eh. Alam bakit? Paglabas ko, Dalmatian. Pero At yun bawal magbasa yan. kasi yun talaga para may masipsip yung yung hangin o yung lamig sa katawan. Lamig sa katawan. Sabi, hindi raw totoo yung lamig eh. Hindi raw totoo yung lamig na yan. Yan sabi. Kumbaga may umusbong na. Anyway, maraming pag-usapan. Misa niya, tayo ng dyan. Ng isang expert. Pero sabi nga ni Tata Rojan Facturan Rida, sa ngayon daw anti-Duterte. Pero pag nanalo sa 2028, Duterte na. Ihip ang ibang ihip ng hangin. So, ang hirap, no? Good morning no sa ating- permanent friends, no permanent enemies, permanent interests. Yeah. Good morning dyan sa Lamesa. Kay Lourdes Alcantara. Good morning ate. At sa lahat sa inyo dyan. Good morning sa aking Ate Mercy. Kay Ate Baby. Yan. Good morning dyan sa inyong lahat. Sa Alba Compound, Valenzuela City. Okay. Ikaw, Kuya Ruel, sa oras na 10:50, napakaaga pa. Pero ito talagang malaking usapin nga to eh. Itong house arrest. Kung papayag ka bang iuwi na lang si Pangulong Duterte sa bahay nyo? Una-una, nasa jurisdiction ng ICC yan. Pangalawa, binigay naman sa kanya yung wish niya eh. Ano ba wish niya? Di ba wish niya? Gusto niya na bilisan na ICC na yan, di ba? Pinipilit niya. Naibigay na. Para at di nabigay yung wish. Pangatlo, siyempre, di ba, parang magiging unfair. Sandali, yung mga nagambaan na ask na damay di ba? Walang VIP treatment, di ba? Tapos pero still mahirapan na kasi ang jurisdiction ni sa ICC na eh. So, babalik dito tapos edi parang yung kaso doon sa ICC mawawalan eh. Di ba? Totally, parang gano'n. Parang ganun. Pwede lang yan kung nandito siya sa Pilipinas, house arrest. Di ba, meron nga tinatawag na double jeopardy. Pag may kaso ka dito, bawal na kasuhan sa labas, di ba? Meron doon, continue na lang. At least doon, walang masyadong conflict of interest. Hindi nila kilala yung... Hindi nila kayang bayaran doon. Hindi nila kilala yung... Bawal manuhol. Yung prosecution. Lahat wala. Fair and square doon. They will rely on the merit of the case. Di ba? Dito, magkakaroon pa utang na loob. In-appoint ko dati ng judge yan. Ako nag-appoint dyan. Ito yung in-appoint ako na. Dismiss ko na. So, tama ka dyan, Kuya Roy. Kaya, fair and square doon, ang trial doon. Bawal manuhol doon. Walang mga pressure doon, kahit sino. Dahil doon lang sila sa rule of law. Kaya nga, kung dito yon baka pagbigyan pa, gaya ng ginawa kay dating Pangulong Era. Di ba? In-house arrest doon. Doon na siya. Actually, Tanay Resort nga niya yun. Sarap-sarap din ng buhay ni dating Pangulong Duterte. Hindi siya pwede lumabas. Lalong masarap doon, Kuya Ruel. Diba? Malinis ang kapaligiran. Ang lamig doon kasi pumunta rito. Walang, di naman, doon nga, di ba, doon nga lahat namuhay si, dating, sa NFA ba? National Democrat, NDF. Si si naman, Kuya Ruel, hindi naman siya nakulong. Si Jose Maria Sison. Ang ganda ng buhay doon. Asylum yun, political asylum. Sarap din ng buhay doon. Malinis ang, walang pollution, malinis ang air, di ba? At walang crime doon. Napakatahimik sa Netherlands. Napakalinis. Isa sa mga peaceful country yan. Actually, wala raw police nga dyan. Yun. Kaiba naman ang kaso noon. Pero ito, may kaso siya. Nakakulong siya. Actually, yung kulungan pala ni Pangulo Duterte, hindi naman pala hindi naman pala detention na may rehas. Parang isang kwarto lang. Pero bawal siya lumabas. Pero kita, pag pumunta ka nga sa hotel, 15,000 ng isang gabi. Doon, at least, parang hotel din. Pero wala bayad. Hindi siya makakalabas. Doon ka lang. Wag nang i-sensationalize na keso nangangayayan, keso i-cremate. Ganun talaga di ba? Ayun ang kapalaran niya. Hiniling niya doon sa Quadcom Committee kung naririnig mo. Bilisan. I held accountable. I held. Yan. Diba? Ang ganda ron. Talagang, ang sabi nga, parang kay Erap yan. Weather lang. Kanina maaraw. Ngayon, wala na. Sala sa inis, sala sa dami. Actually, tsaka why give so much attention? Samantalang ang Pilipino nagugutom at daming problema. Kumbaga, nakatuon lang sa isang tao, hindi sa ang problema. Diba, position mo yan, nandiyan ka sa, diba, the congressmen and senators,
you are bound, di ba? Meron kayong sinumpaan na you have to protect the interest of the Philippine people. Not interest of the one person. Di ba? Nandiyan yung kaso, so be it, di ba? You defend yourself. Prove mo na hindi ka guilty. Di ba? Ganun lang. Ay, maghintay na lang kayo. Masyado kayong apurado eh. Gusto mo magsip-sip eh, no? Anyway, yan ho talagang kapalaran. Yun ang hiling niya eh. O, ibigay natin kung anong gusto niya. Kaya wag na tayong kung ano-ano pa mga kadramahan. No, na ilitisin na siya. Kung walang sala, pauwiin. Kung may sala, diyan ka na lang. Kung marami iba nga, maswerte nga siya, buhay pa eh. Iba, nasa 6 feet below the ground. Di ba? Wala nang justisya yun. Ano na yun. At nakita mo naman, sila nadadalaw pa, iba nadadalaw pero hindi na makita. Oo. Saka masakit doon, siyempre, nandyan kayo para gumawa kayo ng batas na how will protect the Filipino people, yung mga poverty, ayusin nyo, yung corruption, ayusin nyo. Tapos nandiyan kayo, nag-away-away kayo. Di ba? Ito hindi pwede, sa kanya pwede. Sandali, you concentrate sa amin. Di ba? Okay, kaya nga, yung isang isyong binanggit natin, tayo una nagsimula nun, maging si Pangulong Duterte, hindi pwede siyang interim release, no? Lalo na sa Australia, dahil nga... Sabi niya, fake news daw eh. Sino sabi? May nagbasa natin, fake news daw eh. Hindi yung kausap natin na lawyer, isang solicitor doon, na expert sa immigration din. Oo nga eh. Kaya meron tayo din tayong resource person, di ba? Taga Australia. Paging si Atty. Harry Roque, bawal doon dahil transnational crime din siya. Dahil human trafficking. Kasama sa listahan sa Australian government na hindi pinapasok sa kanilang bansa. Ay mga ganong klaseng tao na may kasong genocide, basta mga krimen laban sa humanity. So, kami ang una rito na nagsabi na bawal niya. At wala man ng opisyal na pero doon lumalabas sa listahan ng Australia, mahigpit sila magpapasok. Lalo na may mga ganong klaseng kaso. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, sa Double R sa Radyo Bandido, di ka malilito. Balita'y totoo. Ayun! Okay, bumuti ka na dyan, Kuya Roy. Puro ka talaga. Okay, bumuti ka. Dalawa sa King Serval. Sa King Serval. Ayan Okay, ito, makinig kayo At sa mga listener namin ito yung nanalo si James Kevin T para sa King Serval Liquid ay mananalo. At sino to? Pilimon T. Ba TY puro T TY parang si Chairman Nelson T ng magkano kaya? TY na lang. Okay, ito naman nanalo sa Gcash o Load si Vanessa Miranda. Nabanggit si Vanessa Miranda. Si Romeo Magallanes at si Fortunato Abayad. Direct message nyo kami sa aming fanpage sa itong Double R sa Radyo Bandido. Dito ho kayo magme-message. At dito nyo babanggitin ang inyong numero para ma-loadan. At dito rin nyo babanggitin na James at saka si Pilimon T ang inyong address para sa delivery ng King Serval Liquid 750 ml. Diba, Kuya Roy? Okay. Nako, maraming salamat sa aming pakikinig, Kuya Roy. Magpaalam ka na. Sa next Saturday ulit, magsama-sama tayo dito sa Double R sa Radyo Bandido. Every Saturday, 10 to 11 a.m. Dito sa Double R sa Radyo Bandido. Di ka malilito. Balita'y totoo. Ayun. At mamimigay pa rin kami ng King Serval Liquid 750 ml. Diba? Hanggang ano ba yan, Kuya Roy? Hanggang magsawa sila. Hindi, kasi ang ating agenda rito at saka is para makatulong sa kalusugan. Sa kalusugan kasi maganda ang King Serval 750 ml at saka yung King Serval capsule. Kasi kung hindi mo kayang lalabas ka, hawakan mo yan, di ba? So mayroong capsule yan. Maganda yan sa immune system. Okay. Nagpapalakas. At the same time, tumutulong yan pagka-diabetic. Ayan, malaki palang tulong ng King Serval. Okay, maraming salamat muli. Gaya ng aming sinasabi, piliin po natin maging mabuti kaysa maging tama. Happy weekend. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hi, Binis. Good morning. Bye-bye.
Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to, ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.